Hello, welcome back sa ating GD6 AI for Games. So last na output natin is nakaka-select na tayo, then move, and then wait using selection box gamit yung image, then move sila dyan. So now, need natin ng selection indicator. So para sa selection indicator, meron akong naka-ready na script. Nasaan na ba yun? Ito. So download nyo lang yan. Nasa Blackboard yung link. And then, lagay ko na lang din sa description para sa YouTube channel natin. Then, paano ba to i-apply? Dali lang. Sample kay worker. Create tayo ng empty object. Let's call it selection indicator. So, bali ito yung parang projector kung sa URP na render pipeline. Then, let's add terrain. Saan na ba? Terrain selection indicator. Tapos, let's add component. Then, na line renderer. So, line renderer. So, set mo lang ng lahat ng ganyan. And then, dito tayo sa search mo yung sprite. Sprite default. And try natin. Yun. Pala natin. So, drag pala natin si line renderer dito. So, drag na lang natin. And then, next is check nyo lang ito para sa water yan. And then, sa terrain layer, dapat merong floor. Para pag play natin, so, click natin siya. So, ganyan yung mangyayari. Parang nag-jitter siya. So, kasi naka 0.1 yung update interval. So, pero pag once nasa water na siya, smooth na siya. So, kung gusto niyo smooth din pag nasa plain na ground, so, pwede natin siyang i-edit. So, instead na 0.1, let's try 0.05. So, hindi pa gumagana yung select ha. Ito medyo smooth na siya. Ayan. So, hindi pa gumagana yung selection natin kasi hindi pa tayo nag-code. So, kung open natin yung selection manager natin, and then, punta tayo sa iMovable, dito, kuha tayo ng void, set active, selection indicator with bool, tapos is active. Then, mag-error yung worker at saka soldier. So, implement natin siya by implementing the surface interface. Then, gamit natin, gawa tayo dito ng serializable field para sa ating game object na selection indicator. Then, active natin siya by set active to is active. So, the same thing with our worker. Oops.
serializable field, game object, selection indicator, okay, save, tapos save, dito naman, asa na ba yun? So, mag-add tayo. Mag-add tayo ng select on under cursor. Yeah, dito. So, movable dot anong gamit natin? Set active. Ayan. Then, true. Tapos, dito naman, ayan, dyan, true din. Tapos, sa deselect, uncomment na natin ito. Then, unit, I think ito. Unit, gamit yung false. Oops, dapat nasa last yung clear. Bago tayo clear. Then, check natin. So, drag natin si worker yung selection indicator niya. The same thing with our soldier. So, paste special, local. Hide natin sila. Para pag once na click natin sila, merong indicator. Pag click, ayun. O, diba? Ito naman, click natin. Select natin silang dalawa. Okay. Then, that's it. Hello, welcome back sa ating RTS game tutorial. So, last na output natin is nakaka-select na tayo with selection indicator. Tapos, ito, smooth siya. Tapos, ganito. Okay, kung napansin ninyo yung code natin, paulit-ulit itong mga code na to. So, fix natin ito. And may i-add tayo na mga script. So, new file, base unit.cs. And then, new file ulit. Then, selectable.cs pa rin. Tama ba yung spelling? And then, sa ating iSelectable, so since yung movable, dapat move lang talaga. Yung selection, then dapat need to siya sa selectable. Diba? So, gagamit tayo ng public na interface. Tapos, iSelectable. Then, void. So, ganyan. Tapos, si selection manager, meron tayong deselect. Diba? So, instead na ganyan, dapat malaman natin kung itong unit ba is selected or na-deselect. Then, lagay natin sila dito sa ating void select. Then, void deselect. Now, instead na dito, kasi instead na dyan ka mag-extend for iSelectable, wag na. Dito na tayo mag-extend sa base unit. Kasi sa base unit natin, gagamit tayo ng abstract class. So, Unity Engine
Tapos, using Unity Engine na .ai. Tapos, public abstract class. Let's call it base unit. Then, naka-mono behavior. Tapos, then, I movable with I selectable. Then, implement natin yung mga interface nila. Implement. So, therefore, instead na ganito, kunin natin ito. Lagay natin siya dito. Tapos, gawa tayo ng protected bool is selected. Tapos, navmesh, bakit nag-error siya? Agent. Hey, ulit-ulit pala to. Meron na pala tayo. Wait, mali. Dito tayo sa base unit. Yung ginagawa ko. Then, remove na natin ito lahat. Kasi yung move to nasa base unit na. So, bakit i-remove natin? Si soldier kasi doon na siya kay base unit. Si worker naman, dito din siya kay base unit. So, as you can see, merong yellow underline dyan. So, it says that hides inherit members. Use the new keyword hiding was intended. So, hindi na natin yan kailangan. Pati ito din. So it means yung worker natin dapat yung codes doon sa worker or sa soldier ay para sa kanila lang talaga. Kasi common kasi sa mga unit na merong indicator, deselect, move, at saka select, then yung set active selection indicator. Okay. So, sa deselect, yung kailangan natin sa deselect is delete. Sa deselect, ang kailangan natin is if is selected or is not selected, then return. So, then is selected is equals to false. Tapos, ito naman, set active natin siya into false. Tapos, remove natin siya. Call natin yung set active, then is active. Tapos, sa select naman, madali lang. So, same lang nito. But, tanggalin lang natin dito yung ito. Is not, then true. Tapos, ganyan na lang para mas maganda tingnan. Tapos, wait lang. Sakit sa mata nito. Dapat yung deselect na sa huli. Tsaka yung move to naman dito din. And may nakalimutan tayong isang method or function which is si awake para sa ating agent is equals to get component of navmesh agent. Okay. So, anong kulang na i-fix natin? So, wait, meron pa dito sa move to. So, agent dot set destination sa ating position. Yan lang.
may kulang. Okay na, dito tayo sa selection manager. So, ilang statement pa ito? Umabot ng 182. Siguro aabot tayo ng 200 lines. Kasi meron tayong ipang edit dito. So, ngayon, instead na ay movable, so bakit kaya gumawa tayo ng iniba natin yung select tab, I select, which is yung ito, at saka dito sa ating I movable. Kasi yung building kasi natin, selectable siya, pero hindi siya movable. Kaya iniba natin yung movable sa selectable. So ngayon, instead na movable, kasi selection manager, from the word select, pwede din tayo mag-select ng building. Hindi lang puro unit. So instead na ganyan, then butang ilagay natin base unit. Then base unit din dito. Tapos sa baba, nasa na ba yung selection box UI natin? Okay, dito, instead na ano pa ba? Okay lang to. So wala tayong problema dito. Then dito natin fix it lang. Merong error dito. Okay, fix natin yung mga error. So instead na movable, gonna use base unit. Ito naman base unit. Then ayoko ng movable. Let's say unit. No. Yeah, unit. Unit. Tapos unit. Yan, unit. Then unit dot select. Tapos base unit. Hindi pala base input. Oops. May error. Kulang ng curly brace. So yun. With base input na yan. So ito yung mga codes na kailangan. So I think mas napababa natin yung code. Ilan nga yun kanina? Nakalimutan. Pababa natin yung lines statement dito sa selection manager na script. Press. Okay. Good. Ito naman. Select sila. Okay. Same thing lang pa rin. Naiba yung code but it's still working. The next is try natin gumawa ng building para ma-differentiate natin bakit tayo gumawa ng ganito na approach.